welcome back to this channel. Ikaw ba yung taong hindi excited ngayong tax season na malapit na? Bakit ka mo? Hindi ka excited dahil wala ka namang refund or kung meron man, kakapiranggot, wala kang maisip na deductible expenses. Minsan pag nakita mo yung mga refund ng mga kaibigan or kaopisina mo, nababanggit mo na lang, sana all, ako din, sana all malaki ang refund. Kung ikaw ito, panoorin mo tong video na ito kasi magbibigay ako ng konting tips, no? Para next year or kung dumalaw ka man sa tax accountant mo ngayon, ay meron kang baon na kakaunting kalaman or impormasyon na babanggitin sa kanya na baka kasi applicable o pwede mo siyang gamitin para next year ang ibang tao naman na magsabi sa iyo ng sana all, di ba? So, ang title ng video na ito is Tax Tricks to Claim 66,400 as Deductible Expenses. So, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and at the same time, I'm a tax agent dito sa Australia. Ang strategy babanggitin ko rito ay ginagamit ko mismo na strategy at the same time karamihan ng mga kliyente ko itong strategy na ginagamit namin, no. So number 1 diyan is debt recycling, no. Basura ba ang utang? Kailangan ba nating i-recycle? I'm referring to non-deductible debts, no, and then i-recycle natin siya to be deductible. Example, I'm referring to your family home, yung mortgage, no, sa tinitirahan mong bahay. Yung interest expense dyan is not tax deductible. Pero paano natin siya ma-recycle to be a deductible interest expense, di ba, no? So, ang ginagamit namin dyan, kung may extra kaming pera is we pay extra dyan sa family home to build an equity and then i-refinance namin siya o hiramin namin yung equity na yon to invest. So, ang purpose ng next na paghiram is to invest na. So, yung interest expense na yun is magiging deductible expense. So, I assume, no, na meron ka na ring equity, tingnan mo, i-check mo kung magkano na yung value, magkano na rin ang utang. Baka pwede ka kasing humiram dyan, no? In my calculation, I assume na ni-recycle ito yung 100,000. Nag-refinance ako, humiram ako ng 100,000 sa family home ko. Kung interest dyan is 7%, no? Ang purpose ng 100,000 na hiniram ko is to invest in property or maybe in shares or maybe in exchange traded funds na paborito ko ring investment product. Kung 7% ang interest dyan sa 100,000 na hiniram ko, ang possible interest expense na makiklaim ko dyan is 7,000. Diba? No? So from napapansin nyo, from non-tax deductible interest expense, naging deductible na siya dahil iba yung purpose ng pag-refinance o paghiram ko. Pangalawang strategy, invest in property kung kaya ninyo. Meron tayong negative gearing dito sa Australia, very unique sa atin. Negative gearing sa mga hindi nakakaintindi yung kung nag-invest ka ng property at kung sakaling loss man yon, ang ibig sabihin loss, yung rental income is mas mababa sa expenses ng property. Yung loss na yun, you can claim that one as a deduction. So, for purposes of this video, i-discuss ko yung isang property ko sa Melbourne. Maaaring ang income niya is 24,000. Pero sa last na video ko, parang ang expense ko dyan is around 40-something thousand, no? Because of depreciation, interest expense, mataas ang interest expense yan, repairs and maintenance, council rate, water management fee din, no, ng agent na nag-handle niyan. So, on average, mapapansin din to kung viewers kita na property investor ka, mapapansin mo ng loss natin, di ba, sa investment properties around 22,000. At kung pupunta ka sa ATO website niya, yun din ang babanggitin ng ATO sa mga property investors, around 22,000 yung loss. So that strategy, yung 22,000 na yun na loss, will be claimed as a deductible expense. Then, of course, kung mag-asawa kayo, hati kayo dyan. No? So, 22,000 possible deductible
expense, no? Pangatlo, super concessional contribution, no? Alam natin na yung extra, 'di ba? Nabanggit ko sa video ko nito na pag nag-invest ka sa future wealth mo, ni-reward ka ng gobyerno. Kasama diyan ang superannuation natin. Sa Pilipinas parang GSIS namin ito at SSS, no? So Australia superannuation. Kung nagbigay ka, kung nag-ipon ka ng extra, no, on top of the mandatory super guarantee ng employer natin, makiklaim mo yun as a deduction, of course with notice of intent, no? Kailangan discuss mo to sa accountant mo, ano. So 2024-2025 na limit is tumaas siya from 27,500 naging 30,000 na siya, and then yung super guarantee is from 11 to 11.5%. So assuming na 80,000 yung sahod mo, 11.5% dyan is binayad na ng employer mo, ibawas mo yun sa 30,000, pwede kang mag-contribute ng extra at mag-claim mo siya as deduction. For that strategy alone, without valid notice of intent, you can claim via making an extra contribution, a concessional contribution of 20,800. O, di ba? Napapansin mo, medyo lumalaki na yung claim mo, di ba? Tatlong strategy pa lang yan. So kung may natutunan ka sa tatlo, meron pa tayong tatlo na strategy. So stay tuned So meron pa tayong pang-apat. So pang-apat, work-related self-education or professional development. Ito yung strategy na lagi kong ginagamit every year. Alam ko, busy kayo sa inyong mga career, pero it's nice to increase our knowledge din sa profession natin or sa trabaho ninyo, So supposed to be ang expense na ito is work related, no? Hindi pwedeng nurse ka tapos nag-aral ka ng accounting, or accounting ka nag-aral ka as a therapy. Supposed to be like, for example, ako, I'm an accountant, I studied for example masters, no, sa related sa profession ko, specialist course like yung self-managed super fund, what is my specialization. I attend trainings, I attend seminars, no? So, ang expenses na yun is magiging deductible expense din. At mapapansin ninyo na habang nag-aaral kayo, nag-i-increase yung knowledge nyo, tumataas din ang sahod nyo, o tumataas kung nagpa-practice kayo ng profession kagaya ko, tumataas din ang professional fee. So, I assume na every year, for example, I spend around 10,000 to increase my knowledge. The 10,000 is deductible expense as work-related self-education or professional development. Panglimang strategy is work-related travel. So, few weeks ago, naggawa ako ng video na yung number 1 wealth killer is kotse. So, minsan gawa ka rin ng strategy, paano siya makiklaim din, So, ang mahirap lang dito kung ang gamit ng kotse mo is from home to work, no? That's not tax deductible. Pero kung magagamit mo yung sasakyan mo, for example, you travel from work to work, especially kung may 2 jobs ka, or inuutusan ka ng employer mo, at nagagamit mo yung sasakyan mo, o nag-attend ka ng kung ano mga trainings, kung ano man yan, So keep a diary or a record of that expenses kasi makiklaim mo siya Meron tayong logbook method and cents per kilometer, pero lagi niyo yung ginagamit is cents per kilometer, kasi ang mga tao ang hirap magawa ng logbook. Pero sa cents per kilometer, you can claim maximum 5,000 kilometers, So kung ginagamit mo sa work related, ang possible deduction diyan is 3,900, As long as ginamit mo talaga siya na totoo, at may diary ka dito. Hindi lang ibig sabihin na panood mo ito is mag-claim ka ng 5,000 kilometers. It will not happen. Your accountant will question that. Pang-anim is investment in bonds. Dito sa Australia, if you invest it under your own name, di ba, yung lahat ng kita nun or income nun, idadagdag din sa income, sa sahod mo or sa other income mo, and then itatax ka based on marginal tax rate. Ang kagandahan dito sa bonds na to, kung sa Pilipinas to, alam mo yung parang life insurance bonds na may managed fund, we have ganun na product rin dito. Bonds, funeral bonds, meron yung mga ganun, lalo na kung long term ang investment strategy mo. Kasi hindi ito itatax based on your marginal tax rate. Itatax to based on a company rate, yung investment, which is 30%. Kung nasa top marginal tax rate ka, kung 47, possible savings is 1,700 kung 10,000 ang i-invest mo. Kagandahan pa rito, after 10 years is halos wala ka nang babayaran tax, para ito sa mga long-term investors, Pang-pito, ang pinaka-paborito, deductions na kiniklaim, donation to charity. Of course, hindi ito magdadagdag ng income natin. Paborito ko to kasi tells me o ni-remind ako ng true definition of wealth.
Ang sarap sa pakiramdam kasi kung tumulong ka. Pero nga lang, no, yung recipient nyo must be a registered deductible gift recipient, no? Hindi pwede itong mga GoFundMe lang. O nagpadala ako sa Pilipinas sa mga kamag-anak ko. Tinulungan ko sila. Kaya makiklaim ko sa deduction sa tax return ko. Hindi siya pwede, ano? Dapat, no? If you donate, i-check nyo, no? Nasa ATO din ito, no? Kahit i-google nyo siya, no? Or yung ABN ng company na binibigyan nyo. Dapat deductible gift recipient. Like for example, Cancer Council, no? Paboritong recipient na binibigyan namin ng pera, or yung company ko ngayon, meron kaming campaign August of Hope. Part ng income ng company will be given to Cancer Council. So ginawa namin siya last year, gagawin ulit namin siya this year. Any donation, in-assume ko nag-donate ka ng 1,000 can be claimed as a deductible expense. So isa-summarize ko siya, no? Yung sa calculation ko. Debt recycling, 100,000 na utang, 7% na interest, 7,000 possible deductible expense. Investment in property, on average, 22,000 ang loss, which can be claimed as a deduction. Superannuation contribution, in-assume ko na 80,000 ang sahod mo at dinagdagan mo at min-maximize mo yung new 30,000 limit. Possible deduction is 20,800. Work-related self-education, in-assume ko, in-example yung sarili ko, I spend around 10,000 for that. 10,000 will be deductible expense. Work-related travel, minmaximize ko yung cents per kilometer na 5,000 kilometers, 3,900 deductible expenses. Investment in bonds, inassume ko na 10,000 yung invest mo long term, na inassume ko na nasa top marginal tax rate ka, 1,700 possible deduction, no? Or tax savings actually ito sa bonds. And then donation to charity, inassume ko na 1,000 ang donate mo, and then 1,000. So ang total nun is 66,400. So hindi na lang 300 ang kiniklaim mo na deduction, kundi 66,400 na. So kung may natutunan ka sa video na ito, kahit man lang isa o dalawa o tatlo na magagamit mo next financial year, bigyan mo ako ng few seconds, i-like or mag-subscribe ka sa video na ito para ma-inspire naman ako next take ulit, no? And then kung may kakilala ka or kaibigan, kapamilya or kapuso na sa tingin mo matutulungan natin, i-share mo tong video na ito sa kanya. So kita-kits ulit tayo next week.